3:00 ng umaga. Nasa jeep pa ako. Papauwi galing sa fast food closing shift. Sa kandado ng mata ko, nagpa-flash ang formula sa physics quiz mamayang 7 a.m. Q equals MC delta T. Sus, sana ganun din kadali ang buhay. Kick in some heat, tapos magbago ang estado. Pagbaba ko, kape, quick shower, basa ng reviewers na may mantsa ng gravy. Isang tanong umiikot, paano mo hahatiin ang oras kung kulang kahit sa isa? Paano umabot dito si Renz? At anong aral ang pwedeng panghawakan ng ordinaryong one? Chapter 1, Simula at Pagsubok. Si Renz, 19, second year BS Education sa State University, anak ng tricycle driver at labandera. Baon per week ng una, 300 pesos. Pero tumaas ang pamasahe, sumabay ang project fees, at nagkasakit si tatay ng 2 linggo. Maghanap ako ng part-time, sabi ko kay nanay. Kaya mo ba? Subukan natin. Ayoko sana huminto sa pag-aaral. Pangarap ko maging guro. Gusto kong makakita ng batang naglayay gold moment dahil sa paliwanag ko. Nakahanap ako ng fast food job, crew, 5 p.m. to 1 a.m., 4 days a week. Pay, minimum wage plus night diff. Requirement, always smiling, kahit ubus ka na. Plus schedule ko, 7 a.m. to 12 noon, MWF. 9 a.m. to 3 p.m., TPH. Gaps, review, commute, power nap sa library, salamat sa guard na mabait. First week, nag-iba ang dikta ng oras. Ang 15 minutes, hindi na filler. Pera at grado na siya. Para hindi ako malunod, gumamit ako ng notebook na may 3 column. School, work, life. Sa school, quizzes, deadlines, readings. Sa work, closing duties, cleaning rotation, stock checks. Sa life, labada, load, one call to nanay. Gabi-gabi, nag-checklist ako. Pag may hindi natapos, hindi ko tinatanim. Nililipat ko agad sa realistic na slot. Goals are dreams with schedules. Ika nga sa placard ko. Chapter 2, Turning Points at Diskarte. Beat 1, the quiz that almost broke me. Unang major quiz sa physics, 7 a.m. Kakatapos ko lang ng closing kagabi. Nag-extend dahil dumagsang ang orders. Umuwi ako 2:30 a.m., tulog 3:15, gising 5:30. Pasok sa class, amoy fryer pa rin ng kamay ko kahit nagsabon. Binigay ni Sir ang papel. First item, kaya. Fifth item, medyo malabo. 10th item, lumulutang na isip ko. Hininga. Naalala ko ang ginawa ni Ma'am Santos sa high school. Kapag di mo masagot, iwanan mo muna. Balikan mo. Inisa-isa ko ang kaya. Naka 60/100 ako. Hindi high score. Pero sa estado ko, victory. Hindi perpekto ang pagod na utak, pero pwedeng maging matalino ang strategy. Closing shift at mabigat na paa. Sa trabaho, may rotation. Cashier, price, backsink, hugasan, lobby. Ang pinakaayo ko, backsink. Parang ulan na walang tigil ang tumutulong mula sa plato. Pero sa backsink ako natuto ng greatest hits ng disiplina. Huwag magpatong ng hugasan hanggang imposible na. At huwag magtago ng marumi sa likod ng malinis. Isang gabi, nakita ko ng store manager. Pagod kong pinupunasan ng sahig. Uy, estudyante ka, di ba? Anong course? Education po. Aba, teacher ka balang araw. Ayos yan. Huwag kang mawawala. Minsan, kailangan mo lang marinig na may nakita sa'yo kahit sa gitna ng grasa. Train collapse in the commute. Isang Biyernes, nagsabay ang ulan at payday traffic. 1:10 a.m. na kami nakalabas ng store. Jeep queue! Mahaba, parang theme park, pero walang ride. Naramdaman kong luluhod ng tuhod ko. Gusto ko nang mag-absent bukas. Tumawag si nanay. Anak, kumusta? Napahinga ko ng malalim. Panay, magdasal ka, tapos magtulog ka a jeep kahit 10 minutes. Sa jeep, nakatulog ako, pero bitamina din ang dasal. Pagdating sa bahay, hindi na ako naghugas ng uniform, tulog agad. Gumising ako bago 7:00, ligo, bihis, takbo. Pumasa sa attendance. Minsan, survival points lang ang goal. Okay lang. Micro habits, macro gains.
Nagsimulang gumaan ang araw nang gumawa ako ng micro habits. 10-minute Pomodoro reads sa pagitan ng customer sa off-peak. Dali ng mini reviewer sa bulsa. Flashcard sa phone habang nasa jeep. Quizlet is live. 2-minute rule sa bahay. Kung kaya sa 2 minutes, gawin agad. Maglagay ng labada sa timba, mag-refill ng water, or mag-charge yung power bank. 1 favor per day sa profs, mag-volunteer sa cleanup o mag-ask ng clarifying question para active ka kahit pagod. Nakatulong sa participation grades. Escalation. The temptation to drop. Midterms week, 2 exam sa isang araw. Sa trabaho, nag-announce ang manager. Double shift slots open, plus 20% pay. Temptation City. Quick math, dagdag 600 pesos sa isang araw. Pero, kapalit, bagsak sa exam. Umupo ako sa locker room. Pinikit ko ang mata. Goal check. Gusto kong mag-graduate on time. Kaya ko bang hahabulin ng grado kung magda-double shift ako? Malamang hindi. Text sa manager. Sir, pass po muna ako sa double shift this week. Exams. Reply niya. Okay, good luck future teacher. Ang sarap sa puso ng future teacher na yun. Parang resibo ng tama kong choice. Naglabas ng grade si Professor Villanueva sa Teaching Foundations. 92. Renz, consistent ang recitations mo. Gamitin mo yan. Sa unang pagkakataon, simula na nag-start ako magtrabaho, nakakita ko ng A. Tinawag ko si nanay. Nay, 92! Anak, proud kami ni tatay mo. Natahimik ako. Napapo sa bench sa campus. Sa gitna ng pagod, may malinaw na sagutan tanong kung sulit pa. Oo! Chapter 3, Paglago at Epekto. Pagpasok ng second semester, mas pulido na ang galaw. Hindi na ako umasa sa huling minuto. Gumawa ako ng semester map. Lahat ng major deadlines nasa malaking papel sa dingding ng kwarto. Quiz dates, project milestones, shifts. Nag-request ako ng predictable schedule sa manager, TTHF Sat Nights. Kapalit, sobrang maayos na attendance at laging on time sa store. Win-win. Nasa pamilya, nag-improve ang cash flow kahit papano. Nagdeklara kami ng non-negotiable sa budget. Tuition and school fees first. Load at fare, second. Walang load, walang flashcards. 1 small joy per week. Taho sa umaga, 20 pesos. Kasi hindi pwedeng puro survival, dapat may konting saya. Sa klase, natuto kong magturo kahit estudyante pa. Pinangunahan ko ang peer study group sa math. 5 to 7 p.m. MWF. Rule. Walang hiya. Lahat pwedeng magtanong. Na-realize ko, kung natutulungan ko ang classmates ko, mas tumataktak din sa akin ang lesson. Learning by teaching pala ang sekreto ko. At sa trabaho, ginamit ko ang teacher voice para sa new crew. Tinurungan ko ng efficient fry cycle at clean as you go. Coach daw tawag sa akin nung isa. Nag-init ang tenga ko sa tuwa. Nuance at trade-offs. Hindi ito fairy tale. May subject akong binagsak na chem lab kasi nagka-problema sa attendance. Inulit ko. May shift akong hindi na kaya. OTL ako kay manager. May araw na umiyak ako sa CR ng store dahil sa pagod. Pero sa kabuuan, lumapad ang balikat ko. Natutunan kong hindi lahat ng laban sabay-sabay. May mga laban na inuuna at may mga laban na sadyang palalagpasin para ipunin ang lakas. Alternate path reflection. Kung tinanggap ko ang double shift ng midterms, baka bumaba ang JWA at tumigil ako isang sem para mag-ipon. Baka hindi na ako bumalik. Kung hindi ako nag-micro habits, baka nalunod ako sa readings. Kung hindi ako humingi ng predictable schedule, baka nag-burnout ako. At kung hindi ako humingi ng tulong sa classmates, baka naggunwari akong kaya ko lahat at sumabog sa dulo. LED mga aral na pwedeng baunin. Una, calendar is courage. Habit, gumawa ng semester map at weekly time blocks. Lagyan ng buffer sa pagitan ng trabaho at aral. Pangalawa, micro wins beat mega willpower. Habit, 10-minute review pockets plus 2-minute chores now kaysa magpabundok. Pangatlo, say no to save yes.
First step today, tukuyin ang isang offer na hindi align sa exams or health at magpaalam ng maayos. Alas 8 ng gabay naka-break ako. Hawak ang reviewer, may ketchup stain sa gilid. Tinext ako niya nanay, kumain ka ha. Tumawa ko, kumagat sa pandesal at nagbasa ng 3 tanong. Hindi glamorous ang buhay ng working student pero may sariling kilang taong araw-araw pumipili. Sa pagitan ng gravy at graphite, natutunan kong hindi lang oras ang hinahati, puso rin. At kapag alam mo kung saan mo ilalagay ang puso mo ngayon, mas malinaw kung saan ka papunta bukas. Anong one-liner lesson mo? Comment mo. Calendar is courage, small wins, big future.